Hi, Miss Bea. First of all, congratulations on your new movie, Pasahero. Talk about this. Ayun, Pasahero. It's a horror film na mapapanood nyo na this October 9 in cinemas nationwide. Isa itong pelikula tungkol sa mga pasahero ng tren na makaka-witness ng isang situation that will affect all of their lives. And itong pelikulang to, marami kang matututunan, marami kang ma-realize kapag katapos mong panoorin. And I hope lalabas kayo ng sinehan thinking of this film and thinking of what can you do para hindi sa'yo mangyari yung mga nangyari sa karakter. Reunion movie nyo with Luis dahil syempre Twin Hearts. How does it feel working with her? Syempre nag-mature na kayo. It feels so nice. Actually, first time po namin nakita ulit nung nag-storycon tong movie na to. We're both under Viva now, yes. And very excited. And I hope this is not the last. Syempre, iba pa rin talaga kapag katrabaho mo yung mga kaibigan mo. Tama. Any dream role pa na gusto mong ma-portray? A dream role? I've always wanted to do something, an action themed project, yung with mga gun shooting, ganyan. Yeah. And gusto ko rin talaga magkaroon ng travel show. Hindi sa acting, pero gusto ko yung magazine show, travel show, lifestyle. Now parang 20 years ka na in showbiz, you started 2004. Any plans na sana magka-reunion kayo with your Twin Hearts cast? Lahat, lagi naman talaga nandyan yung plano. Lahat, palagi namin gusto na magkita-kita. Hopefully, soon, sana kahit we're now in different managements, sana may time na magkasama-sama kami ulit sa isang project. It's, alam mo yun, sobrang laking factor ng naming lahat ng Twin Hearts sa mga careers namin. So I hope that sooner or later we'll be able to do that. You can answer it or not, no? Since you're friend with Alden, any reaction na nagkakamabutihan na doon sa Lani Catherine? I have no comment. Wala akong kumbaga, hindi ko, kung maglabas ako sa kanila, kung basta ako kaibigan na si Alden, kung saan siya masaya, supportahan ko siya. Invite na lang everyone. Ayan, sana po panoorin ninyo Pasahero this October 9 na po in cinemas nationwide, directed by Direk Roman Teres Jr. Sana panoorin ninyo, sana magustuhan nyo, magkita-kita po tayo. Salamat po! Thank you, Bea! Thank you! Towards the end of the movie, parang haunted by guilt yung mga characters. So, in real life, how do you handle guilt? Hi, Tita Dolly. Good afternoon po. I think, una, maybe accept, acknowledge, and confront. Kasi kung ganyan po, kapag magiging in denial ka, parang mas tatagal yung battle with the guilt and with yourself. So I think it starts with accepting, acknowledging the situation. And kumbaga, dun magsisimula po yun eh. Kasi minsan, hindi, ganito yan. Alam mo yun, may mga thoughts na i-shrug off mo lang, itatry mong i-shrug off. And kapag uulit-ulitin mo yung pag-shrug off, it just drags and ikaw rin yung magsasuffer. So for me, una, hinga ka muna. You just breathe, stay still muna, and assess the situation and accept. And para sa akin, ang laking bagay po ng pagdadasal pala. Like kahit anong sitwasyon, guilt pa yan, kahit anong kino-confront mo, hindi man guilt, or kahit anong emosyon, actually kahit walang emosyon, kailangan ang laking bagay pa rin sa buhay ng pagdadasal. So, ayun po, pray for it, and of course, you accept it, acknowledge it, and everything will just fall into place, I think. Na nasa ano naman yan, na kay Lord naman yan kung ano yung ibibigay niya sa'yo. Kasi everything naman that you're going through, He knows na what He will do and what He would do with you. Yun. Ayun po. Thank you. Thank you, Tita. Hi, Tita Dolly. Ako naman, same process din with Bea. Siguro ang idadagdag ko, number one, mag-overthink muna ako. Pangalawa, iiyak muna ako. Tapos pangatlo, matutulog muna ako habang umiiyak. Tapos the following day,
The following day ko palang marirealize na, nga, ito dapat kino-confront kong emotion. Yung guilt ko na to, kailangan ko i-confront. Kakausapin ko yung mga taong involved. Ipoprocess ko yung lahat ng situation sa sarili ko. At lastly, ipagdadasal ko. Kasi naniniwala ko na lahat namang, yun nga, sinabi ni Bea na lahat ng emosyon, pwede mong ipagdasal. Lahat ng daladalahan mo, pwede mong idasal. Kasi in time, gagaan din siya at doon mo din marirealize na, oo nga, dapat una pa lang, sinaklolo ko na sa kanya. Amen. May pahabol dito from Giorgio. Pinapatanong niya kung, Luis, why did you mention daw yung suicide mo? To be honest, kasi hindi rin ako ganun ka vocal about it. Kasi meron tayong, alam mo yun, sobrang, it's a taboo topic dito sa Pilipinas. But there was a time in my life that I thought, kahit surrounded ako with friends, nangyari to habang may trabaho ako, surrounded with friends, at ngumingiti sa harap ng fans. Nagkaroon ako ng inner struggle that I am not enough. I am not good enough. I will never be enough. And lahat ng iniisip ko nung time na yun, how can I end this? Because I am in so much pain. Na up to the point na yung sakit na yun, naging sobrang stagnant. Na yun na yung emotion ko. Hindi na ako nakakaramdam ng happiness. I don't feel fulfilled sa lahat ng ginagawa ko. And palagi ko iniisip, paano kaya, yung pinaka-worst na isip ko nung time na yon, ano kaya nasa isip ng mga tao nagsusuicide? Ano kaya yung thought nila before jumping, before cutting their own wrist, their own neck? How can they hang them? Because I want to learn it. I want to know that idea para lang matapos na yun. And I'm so thankful that even though I have those thoughts, parang meron pa rin glimmering tunnel na, huy, dito ka. Kasi hindi lang ikaw yung nakakaramdam ng ganyan. At merong mga taong nagmamahal sa'yo, who genuinely loves you and cares for you. And if nag-give up ka na sa sarili mo, please don't give up on them. So, yun. It has been a long battle, and until now, andun pa rin siya. But I think nasa better headspace na ako ngayon. And with all the help and all the parang knowledge around that particular topic, nagiging it's very uplifting also that to know na may nag-care na hindi ka directly kilala. So, thank you for being so honest and buti naka-recover ka. Thank you. Thank you po. Thank you, Tita Dali. Maraming salamat po. Up next, let's hear from Tita Aster Amoyo from TikTok People's Journey.